Kahapon, nakita ko po itong video no, na i-post. I think that was two days ago, na binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya na ang pasimuno ng maniobra sa loob ng Senado para mawasak o mapahina ang dating majority block ng 13 na mga senador na pinamumunuan po sa side ni Senator Alan Peter Cayetano, itinuro niya si Senator Ping Lacson na nakipagkontsabahan sa Malacanang at sa Ombudsman. At sinasabi dito na ang mga records ng di umano ng mga testigo sa dating hawak na Senate Committee on Blue Ribbon na pinamumunuan pa ni Senador Ping Lacson ay ginamit ito para magbuo ng mga pananakot na uri ng kaso kagaya ng ginawa kay Senator Jinggoy Estrada, ginawang pang-blackmail kay Chis Escudero, at ang ganun din po kay Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. Ito po yung mga tinarget para makuhanan po ng pagkakataon na gamitin ang pang-blackmail sa kaso. Mahina, gawa-gawang kaso, kulang sa ebidensya, subalit dahil po ombudsman ang nananakot, na pwede itong iakyat sa pagkakaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, edi matatakot ka kung hindi malakas ang loob mo, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. Si Chis Escudero, mahina ang loob at taksil sa paninindigan, naghudas sa kaniyang mga kasamahan sa 13 original majority block bago po itong sabotahe na nangyari ng 12 Judas. So, very sharp ang tinuran ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano that it was Ping Lacson who orchestrated and made the initiation of conspiracy, pakikipagsabwatan. At ito, hindi niya sinabi ni Senator Alan Peter, alangan naman pong makipagsabwatan si Ping Lacson sa mga security guards at barangay tanod. Hindi, walang epekto yun. Kanino siya nakipagsabwatan? Kay Marcos Jr., sa asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta, at mismo kina Boying Rimulya. Ano po ang mga nilalaman ng pakikipagsabwata na ito o pagtataksil ni Ping Lacson? Una, mag-case build-up laban sa 4 na mga senador, no? Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Mark Villar. Tinarget po sila dahil na-mention sila doon sa mga di umano nakatanggap o nasasangkot sa mga maanomalya na mga proyekto, including sa flood control projects at mga insertions sa budget, no? Ito yung binabanggit ni dating Yusek Bernardo na naging bata-bata nila Marcos at nila Bunuan at nila Romualdez sa pagpapalaganap ng sindikato sa tinatawag na flood control scandal na ito. So, ginamit itong mga salaysay ni Bernardo without any further corroborating na mga ebidensya o patotoo, at pinatulan ito nila Risa at nila Boying Rimulya at nila Bongbong Marcos para magkaroon ng leverage of so-called case build-up to harass, intimidate, and blackmail itong mga senador na ito. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, na video, itinuturo niya na ang pasimuno si Ping Lacson. Pangalawa, ang purpose ng case build-up, kahit mahina ang mga kaso at gawa-gawa ang karamihan sa kwento doon upang sirain ang mga senador para nang sa ganon ay hindi mapuruhan ang House of Representatives na siyang pinakasindikato na pugad nila Marcos at Romualdez doon sa pagpapatupad ng di umano ay 1.9 trillion pesos na ang kabuang infrastructure project sa flood control na naging kinulimbat at kinurakot. Idinamay ang mga senador para halo-halo at hindi mapupuruhan ang mga sindikato nila
sa House of Representatives, na siyang naunang lumabas sa mga salaysay noon nila Sara Diskaya, Curly Diskaya, at ng iba pang mga naging testigo bago pa lumantad itong 18 former soldiers na ito na naka-security detailed kay Ginoong Saldico. Tinumbok na po ang mga operations ng sindikato sa loob ng House of Representatives. Kaya naman, hindi nakakapagtaka kung bakit itinuro si Ping Lacson. Purposely, he was there sa Senate Blue Ribbon Committee for the purpose of cover-up, for the purpose of manipulation, and for the purpose of exonerating Marcos and Romualdez. At para magkaroon ng labo-labo na uri ng komitiba na daloy sa investigasyon, at ang sabi nga niya, wala naman talagang mastermind daw sa flood control anomaly or iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat sa flood control. O, di ba? Dahil lahat naman daw dumiskarte. Yan ang tinatawag na squid tactics. Bubugahan mo ng tinta para maging malabo ang tubig at hindi makikita ang katotohanan kaagad na ang punong salarin talaga naman, ayon mismo sa naunang salaysay sa previously ay Marcoleta-led na Senate Blue Ribbon Committee, tumutumbok kay Marcos at kay Romualdez. So yan purpose ni Lacson po ay pahinain ang pagkakaisa sa 13 senators na nabuo ang bagong bloke ng mayoriya, kung kaya napatanggal itong si Itbulaga Tito Soto bilang Senate President at pati si Ping Lacson bilang Senate Pro Tempore, mga kababayan. Okay? So, pangatlong purpose po nila, Lacson at nila Lisa, Bongbong Marcos at Boying Rimulya, ito po yung insinuated o tinutumbok ng pahayag sa video ni Senator Alan Peter Cayetano na nagkipagsabwatan at ang nag-initiate, nag-facilitate si Ping Lacson, no? Kasama sila Boying Rimulya sa pagbubuo ng ganitong harassment, no? Ang pangatlong purpose na nakita natin dito sa ginawang pakikipagsabwatan o pagtataksil at paghuhudas ni Ping Lacson sa Senado at para isulong ang kanyang commitment na protektahan niya ang mga mandarambong at mangungurakot sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, lalo na ang mga mastermind, ay ang layunin nila na hindi magiging oposisyon ang Senado. Kasi kung hindi po itinulak ang bogus, invalid ICC arrest order na walang confirmatory affirmation from the court sa Pilipinas at subject for resolution pa ito sa Korte Suprema, ay si Senator Bato de la Rosa nandyan pa rin po sa Senado. At kung hindi nakipagsabwatan si Ping Lacson, ay nandyan pa rin si Senator Jinggoy Estrada, no? At malamang si Chis Kilay Duwag Escudero ay hindi na pressure na tumawid at makipagkuntsabahan dahil sa mga pressure blackmail type cases ng ombudsman labang sa kanya. O, di ba? So, kung mapapansin natin, mga 3 linggo bago sumambulat ang ganitong pananabutahe nila Marcos at ng kanyang asawa at pati itong grupo nila Ping Lacson sa loob ng Senado, at nang mabawasan at mapahina ng tuluyan ang 13 senators, nagbanggit si Boying Rimulya, ang attack dog ni Marcos na ombudsman, sa kanyang political demolition job laban sa mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte political camp. Nasasampahan niya ng kaso si Romualdez, si Chis Escudero at iba pang mga senador o sangkot dito. That was the time, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, na natumbok na nila that Ping Lacson was conspiring discreetly and treacherously, patraidor, palihim at pataksil, na nakikipag-ugnayan si Ping Lacson sa grupo nila Marcos Jr., nila Lisa Araneta, nila Boying Rimulya, para ilatag ang operations kung paano mawawasak ang namumuo na new Senate Majority Bloc.